Simulan na natin mga kayon, pero bago ang lahat, syempre paki-make sure lang nakasubscribe na kayo dito sa channel natin. Kung hindi pa naman, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin. Game! Eto na! Kung pakunti-kunti nga lang na-awares namin. Kasi maayos naman yung mga ano. Marami kasi mga basura na matatapunan. Nasa disiplina naman po yung mga tao. At nagtatapon naman sa tamang tapon. Kaya konti lang yung alam. Ang sama ako na. Pati nga po iglesia naglinis din. Mayis mo kayo, ma'am. Lahat po naglilinis. Kasama. Very good! Sa bawat gawain. Bawat isa. Sa kantulingan po, hindi lang po basta kasama sa trabaho. Bilang kapatid. Galing, galing. So, para pamilya po. Kaya ako nagkakaroon po ng pagkakasundo. Kasi ako ng sentro po talaga sila. Yun, galing yun ah. O sabi kasi sa caption, sabi ng bias, nagkalat daw yung mga iglesia ni Cristo sa rally. Okay, kita nyo naman. Mga taga-DPS to, yung mga street sweeper, yung mga naghahakot ng basura, o sinabi na nila, sila na mismo na nakikisama at naglilinis naman yung mga taga-INC. Parang walang pinagkaiba doon sa 3-day rally last year. 'Di ba? Yung sa Quirino ba 'yon? Sa Quirino. 'Di ba naglinis din sila after ng rally nila? Ganon sila kadisiplinado. Yan yung sinasabi natin sa previous na vlog natin, na reaction natin, na talagang kung gusto mong magkaroon ng pagbabago sa Pilipinas, sa gobyerno natin, umpisahan natin sa mga sarili natin. Kasi hindi pa pwede na aasa lang tayo sa kanila na dapat matino sila, dapat ang approach mula sa kanila tapos bababa hanggang sa atin. Dapat sa atin din. Two-way. Hindi pa pwede yung gobyerno lang ang magbabago tapos tayo hindi. Walang mangyayari sa ganyan. Dapat magbabago rin tayo, magbabago din ang gobyerno natin. Di ba? Hindi pa pwede ang disiplina, kailangan mauna sila. Yan ang problema sa Pilipino eh. Sa mga iilang Pilipino, turuan eh. Tuturo nila yung gobyerno. Walang kwenta yung gobyerno eh. Wala na rin kaming kwenta. Hindi na rin kami susunod. O kaya sasabihin nila, dapat mauna yung gobyerno. Pagka tumino yung gobyerno, saka na ako susunod. Pwede ba yun? Di ba? Ang disiplina nag-uumpisa sa mga sarili natin. Di ba? Di ba? Sa sarili natin. Tapos, syempre, yung gobyerno, kailangan may disiplina din. Kailangan maayos din. Hindi naman pwede yung tao lang. Hindi naman pwede din yung gobyerno lang. Two-way yan. Di ba? Para masolve natin yung problema natin. O, ito yung mga kaganapan kahapon. Pumunta ako ng Liwasan Bonifacio pero umalis na ako ng bandang alas 6. Kasi nga, hindi ko alam na talagang pangmatagalan pala to. Motolite pala itong mga INC na to. Talagang pangmatagalan, may mga obligasyon ako sa bahay na kailangan kong umuwi, kaya sumibat na ako. Pero may mga clips ako. Nandiyan ata, in-upload ko na sa shorts natin. Mga kaya huwag niyong kalimutan mag-subscribe dito sa channel natin, paki-like and share dahil hindi tayo maka-1,000 views. Pero okay lang, hayaan na natin. Sige, o ito, umpisaan natin. Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Patay. Hindi malayo yan. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Anong takas yun? Pabobohan nga ngayon, di ba? Pabobohan niya yun sa social media. Gaya na sinasabi ko lagi, hindi lang bulag, pipit, bingi. Kulang yon. Sama mo na din yung bulag, pipit, bingi at tanga, bobo. Yan. Di ba? Ang tawag doon, lokohan! Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito, o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest, galing sa ICC dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Imported. Ako po ay nakikiisa sa inyo. We are one! Yeah! We are one! We are one!
Sigurado ako, yung mga basher ko, sasabihin yan, hindi naman na naiintindihan yung VR1. Alam niyo po, wala pa po akong nakilalang isang disenteng tao na katulad ni Caro Dante Marcoleta. Yan ho ang isang senador na napaka-humble. Correct. Hindi kailanman ipinagyabang na siya ay abogado. Marami kaming kasama, abogado! 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 Alam nyo, Assalamualaikum, sister. Si Caro Dante kapag nagpapaliwanag ng batas, naiintindihan ng lahat. Kaya pinipilit siyang pigilan. Papayag ba tayong pigilan si Caro Dante? Kami pong lahat sa minority ay iniisa-isa na. Kaninang umaga, pagbukas ko ng aking social media, nakalagay doon, kakasuhan na raw ako. Sabi nila, pinatakas ko daw si Bato. Naniniwala ba kayong ito, tapos ang warrant of arrest galing dayuhan? Pambihira. Akala ko ba malaya tayo? May warrant daw sa ICC. Sabi nila, pero yung Pangulo natin, iniimbita si Putin sa Pilipinas. Eh may warrant of arrest si Putin. Ano, pwede na lang ikaso kay Presidente? Di ba ang gulo? Ang gulo nyo! Anong ibig na lang sabihin? Pag dumating dito si Vladimir Putin, isusurrender nyo rin? Oh! Yun ang Robin. Yan ang tunay na Robin Pilipino lang Padilla. ang kaya nyong isurrender! Ano yung kakaso nyo sa akin? Obstruction of justice daw. Napanood nyo ba yung CCTV? Mukha bang tumakas si Bato? Pambira, naglalakad kami, sumakay kami ng kotse, lumabas kami, libo ang pulis, walang humuli sa amin. Paano takas yun? Galing. Ang tawag doon, lokohan! 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 Alam nyo mga kapatid, nakakalungkot ang sitwasyon ng bayan natin. Yes. Kaya ang buong sambayanang Pilipino ay nagpapasalamat sa Iglesia ni Cristo sapagkat hindi kayo nakakalimot sa pagmamahal nyo sa bayan. Patuloy ang pangkikising ninyo. Marami sa ating kababayan, hindi ko alam, sila'y kising. Sila naman ay hirap din. Hindi ko alam kung bakit hindi sila nagrereklamo. Nabigyan ba ng maleta? Ang dami nating mga politiko na dati ay matatabang. Matatabang sila. Pero nakalimutan nila to. Nasaan na to? Nasaan? Ah! Alam nyo, ang tatay ko, si Assemblyman Roy Padilla Sr., kasama doon sa EDSA 1. Kung buhay siya, sigurado ako, nagmumura-mura yun! Bawal magmura dito kasi baka matadyakan ako palabas. Pero sigurado ako, masama ang loob ng tatay ko. Yes. Dahil ibinigay niya ang buhay niya sa bayan. Ang tatay ko po'y pinaril. Ang tatay ko po'y nagsakripisyo ng buhay para sa bayan.
Kung makikita niya ngayon ang nangyayari sa bayan natin, na nagtutulog-tulugan yung mga politiko na dapat ay tumitindig, baka lumuluha na nagdugo yung tatay ko ngayon. Yes. Kaming mga anak niya na nawalan ng tatay dahil sa pagmamahal niya sa bayan niya. Yun, gusto kong tanungin yung tatay ko, tama ba yung ginawa mo, pa? Iniwan mo kami nang dahil sa bayan at yung mga kasama mo na mga nakaupo ngayon, iniwan tayo sa ere. Sakit nun. Di ba? Napakasakit ng nangyari sa atin, mga kababayan. Mabuti na lamang, nandiyan kayo, INC. Wala kasi. We are one! May isang punto na lang. Kasi alam ko, tapos na tayo eh. Buti nakahabol ako. Ito, pakiusap po. Hindi sa inyo, dahil alam ko, hindi nyo kami iiwan eh. Gagamitin ko na lang itong oras na to para makiusap sa mga kababayan nating hindi naman. Pero, nagtutulog-tulugan. Iniisa-isa na po kami. Hindi po magtatagal, masushoot na naman ako. Ang katanungan na lang ngayon, kung ako bo'y isushoot dito o ipadadala ako sa Hague. Kasi yung kaso ko, obstruction of justice, na ang warrant of arrest galing sa ICC eh. Dayuhan. Wala naman akong obstruction of justice dito. Foreigner pare, ang kaso ko, foreign. Isang malaking karangalan na rin. At least, di ba? Nandito tayo sa liwasang pulis. Tuhan! Ang pakiusap ko, mga kababayan ko na nanonood, Signal mga jammer. Muslim, mga kapatid kong Muslim, mga kapatid nating Katoliko, Kristiyano, kanina nandyan si Greco Belica, nagsalita. Ang pakiusap ko sa inyo, walang pupuntahan ang bayan natin kung ang mga katulad naming pinapahiwatig sa inyo kung ano ang katotohanan, eh hahayaan nyo kaming makulong. Saan pupunta ang bayang ito kung yung mga nakikipaglaban para sa katotohanan, eh hahayaan yung makulong? Paano na ang bayang ito? Paano na ang mga lugar na katulad nitong Liwasang Bonifacio? Kung yung kalayaan, ay hahayaan nating tapak-tapakan at Exactly. ipasura na lang Yes. para lang sa kanilang mga pansarili. Yes. Hindi nyo po pwedeng sabihin na hindi, okay lang ako. Pwedeng ganun. Dahil ako, ang sarap na ng buhay ko, ang ganda ng asawa ko, bata yung asawa ko. Pwede naman ako mag-artista, ang daming leading lady. Pero nagtitiis ako para sa inyo. Pero may point may point. Kaya sana mga kababayan ko, Correct. huwag tayong maging Tama. makasarili. Yes. Tingnan natin kung that's the ano key ang word. ginagawa ng Iglesia ni Cristo. Isang tabi nyo yung religion kasi. Yes. We are one! Yes. We are one! We are one! At tingnan ninyo yung mga muka ng mga namumuno sa inyo. Yung mga namumuno sa inyo, ano ba yung kanilang motibo at interes? Kapag pansariling interes, iwan nyo yan! Ang laki na ho ng utang natin. Ang sabi nila, kanina nakikinig ako, ang sinasabi lang ng ating kapatid, buwis lang, buwis. Ang binabayad yung buwis, ang binabayad kong buwis. Totoo yun. Napupunta sa wala. Pero mas nakakainsulto dahil yung inuutang natin na dapat mapunta sa pag-unlad natin, nauuwi rin sa ang bawat Pilipino. Tandaan ninyo, may utang. Pati magiging apo ninyo. Yes.
May utang, papayag ba kayo na ganyan na lang ang buhay ninyo? Yung mga nagsasabing sila daw ay makabayan, huwag kayong magmumura, bawal yan. Makabayan daw sila. Pero bakit meron silang tinatawag na exit plan? Yan ang tanungin ninyo sa bawat isa, mga mahal kong kababayang Pilipino. Ikaw, may exit plan ka ba? Bakit yung mga namumuno sa atin may exit plan? Yeah. Saldi ko. Ibig sabihin, wala silang plano para sa atin. Yes. Yan ang ilagay ninyo sa isip ninyo. Hindi yung nakarinig lang kayo ng magaling mag-English dyan, believe na kayo. Tapos na ang panahon ng spoken in dollar. Tapos na. Panahon na ngayon para magkaintindihan tayo, mga kapatid. Yun! Totoo. Okay, game. Paliwanag natin. Yung religion na sinasabi ni Senator Robin Padilla, gawa kasi ng demonyo yan eh. Alam mo, ang goal ng demonyo, ang goal ni Satan, is to divide. To divide. Kaya nagkaroon ng religion is to divide. Katoliko, Kristiyano, Muslim, dinivide niya lahat yan. Ngayon, ano ang ginagamit niya sa bawat relasyon? Pamilya, magkakaibigan. Anong ginagamit niyang, ang goal pa rin niya to divide. Anong ginagamit niyang tool? Pera. Di ba? Nag-aawa yung mag-asawa dahil sa pera. Nag-asawa yung magkaibigan dahil sa pera. Iisa lang yun sa mga tool. Favorite ng devil, favorite ng Satan, favorite ng demonyo yung social media. Yan ang playing ground niya. Kasi dyan, kaya niyang gawin masama ang mabuti. Yung mabuti, kayang gawin masama at ginagamit, pinipid niya yung mga utak natin. Tama naman yung sinabi ni Senator Robin Padilla. Kasi, to be honest nagiging makasarili kasi tayo eh. Pag hindi tayo involved, wala tayong pake. Totoo, di ba? Pero pagka involved tayo, number 1 tayo nagmumura, ilalagay pa natin sa kamay natin yung batas natin. Yung batas na dapat hindi sa atin. Hindi dapat tayo nag-i-implement. Di ba? Pagka hindi tayo involved dun sa baha, hindi naman tayo binaha, maayos ang buhay natin. Meron tayong pagkain kahit magpandemya, wala na tayong pakialam sa iba. Hindi ko nilalahat Pero usually ganon, 'di ba? Yun yung sinasabi ni di ba? Na wag tayong maging makasarili, panahon na. 'Di ba? Kung yung mga yan, may mga politiko, may exit plan, isa lang ibig sabihin, wala yang pakialam sa atin. Gaya ng sinasabi ko sa previous vlog ko. Ang politiko o ang tao, kapag may takot sa Diyos, iisipin at mayroon din takot din yan sa tao. Pero ang tao o ang politiko walang takot sa Diyos, puta, wag na tayong umasa. Ano yan? Demonyo yan sa harapan natin. Wala nang takot sa taas Di ba? Kaya demonyo na yan sa atin. Di naman yung sinasabi ni Senator Robin Padilla, lahat-lahat sila kinakasuhan na sa minority. Kaya nga, ako nagpapasalamat ako sa ANC kasi iba yung suporta, disiplina ninyo. Bakit yung iba walang ginagawa? Yung ibang religion. Wag na. Wag na natin yan. Kasi nakakatampo lang. I was once a Roman Catholic. Alam ko yung joyful mystery. Alam ko yung mga sorrowful mystery. Nagkikinig ako sa Mellow Touch 5:00 ng madaling araw kasi nagro-rosaryo sila doon, if you still remember. Galing ako nung elementary sa Catholic school. Di ba? Pero nung lumalaki ako, the moment na pagka ang homily ni Father about sa politics, nagsasalita siya, umaalis na ako. Hindi dahil sa wala silang karapatan magsalita about sa politics. Pero ako naniniwala ako na ang goal ng mga pare, di ba nga, anong gospel? Ang ipamalita, ang mabuting salita ng Diyos. Bakit mo nga haluan ng politics? Di ba? Kaya pagka ang homily may about may politics, sumisibat na ako, umalis na ako. Kasi hindi yun ang gusto kong marinig sa inyo. Di ba? Kaya yun, nag-Christian na lang ako. Again hindi to about sa religion. Hindi to about sa religion. Okay? Ayoko din gayahin na mag-divide tayo na Katoliko yan Muslim yan INC yan Ay, wag ganon. Di ba? Iisa lang naman ng Diyos natin kahit iiba-iba tayo ng religion di ba? Kaso, ginawa lang talagang ng demonyo yung mga ganyan-ganyan, may mga religion para ma-divide tayo. Kumbaga, nina-narrow down tayo
Kasi hindi niya kaya pangkalahatan eh. 'Di ba? O i-divide niya to hanggang sa pinaka-small unit yung mag-asawa, pamilya. Nag-aaway kasi walang pera. Puta, wala namang pera dati. 'Di ba? Nilikha ba ng Diyos ang pera? Hindi. Lahat ng resources na kailangan ng tao, nilikha niya. Pagkain, isda, manok, manghuli ka lang, mangkatay ka lang, o kaya mangalaga ka. Gamot, lahat nasa halaman na, pero pinipili pa rin natin yung over-the-counter. Okay, ayun. Galing sa Hebrew, chapter 13, verse 5, which famously quotes God promising, I will never leave you nor forsake you. O, di ba? Hindi ginusto ng Diyos na pagtakwilan tayo. Lahat pinrovide niya. Sadyang tao na lang mismo yung naghanap. Di ba? Ayaw maghanap ng mga halaman para sa medicine. Di ba? Ang gusto nila, kumita. Ang bottom line, kasakiman eh. Di ba? Mas pinili din natin yung over-the-counter kasi mabilis. Hindi ka na magpapakulo. Di ba? Pero lahat pinrovide ng God. Lahat pinrovide. Anong gagawin lang natin? Ang gagawin lang natin, sundan lang siya. Sundan lang siya. Maniwala sa Kanya. At manatiling nananampalataya sa Kanya. At maliligtas tayo ng panghabang buhay.